Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ulit ang inyong lingkod, tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-uusapan po natin yung kakaibang nangyari doon sa campaign rally ng grupo nila PBBM sa Dumaguete. Dahil imbis na yung cheer ni Andrew E na Dumaguete dapat ang sagot ng mga audience o ng mga taong umatin doon, ay ang mga sagot po ay Duterte. Kakaiba po talaga mga tagapanood. At doon pa lang kitang-kita na natin na hindi lahat ng umaatin sa kanilang campaign rally nitong grupo ni PBBM pumunta doon para suportahan si PBBM at yung senatorial slate niya. Nandoon lang po siguro yun mga tagapanood para wala lang, manood lang dahil may libreng concert yan at saka may mga artistang kasama. At isama na rin po natin yung dito sa pag-uusapan natin mga tagapanood, yung sinabi ni PBBM na natatakot na nga daw yung PDP laban kapag nakita yung kanyang senatorial slate. Yun po yung pagkakasabi ni PBBM mga tagapanood. At tingin ko naman po parang nawawala na po sa sarili ito si PBBM dun sa sinabi niya. Kasi wala naman pong katotohanan yun. No? Paano matatakot ang PDP laban? Ay sila po yung malakas ngayon. Matunog po yung pangalan nila. Maugong po ang buong PDP laban, senatorial slate ni Tatay Digong. Kumpara naman po dito sa pambato ni PBBM. Kaya simulan na natin ito mga tagapanood at ang video na gagawin natin na reaction ay galing po sa channel ni Pips TV. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisubscribe na rin at huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang. Kaya simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Yo, what's up mga Lods? It's mga Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Nagbabalik na naman po ako para talakayin po itong mga kasinungalingang sinabi ni PBBM na totoong tao daw po ang mga sumusuporta sa kanilang rally dyan po sa alyansa ng tunay na pagbabago. Anak ng tinapay, wag kami PBBM dahil may mga ebidensya tayo na hindi naman talaga sumusuporta yan sa inyong kinakampanyang senador. Ang pinupuntahan lang yan dyan kung hindi yung ayuda, pera at kung ano-ano mga concert ang mga pinagagagawa nyo dyan. O eto mga Lodi pakinggan nyo mabuti at susupalpalin po natin to. O kung sino po matagal na dito, alam nyo po ang ginagawa ni Peps TV. Tinatama lang po natin ang mga kasinungalingan na ginagawa o sinasabi nito mga politiko. Pakinggan nyo po siya. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao. Tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warriors, mga totoong tao po sila. Wow! Totoong tao daw po sila. Yan daw po ang nakikita niya sa kanilang pagpunta sa mga iba't ibang lugar pag nagrarally po sila. Wow! Pero ito mga idol ipapakita lang po natin kay PBBM kung ano talaga ang nasa likod ng camera kapag nandyan po kayo sa rally ng kung saan mang lugar kayo pupunta. Ito po, pakinggan nyo mabuti Anong naririnig nyo mga idol kapag sinabi ni Andrew na Duma? Ano yung nire-respond sa mga tao? Ulitin po natin. Natatawa po nga yung iba dyan sa inyong ginagawang rally. Anak ng tinapay naman, PBBM, tawang-tawa pa si ate, kitang-kita naman dyan, diba? Hindi nyo po masyado naklaro. Kasi mga Lodi, may nag-post po nito. Parang iba daw po yung naririnig nila. Pag sinabi po ni Andrew na Duma, dapat ang isasagot ng mga tao dyan, Gete. Pero parang ang lumalabas kasi, Duma, tapos Duterte. At hindi pa po rin naniniwala ang mga tansong talangka. Ngayon po talagang sinisigaw Duterte. Nagpapalusot pa kasi yung iba dyan. Kahit klarong-klaro naman na Duterte ang sinigaw.
Napapahiya ka lang talaga, PBBM. O, eto ang mas klaro ha, para sa inyong kaalaman. Meron po talaga mas klaro doon. Huwag nyo na po kasi ipagpilitan na mahal pa rin kayo ng mga tao, PBBM. Huwag na po kayo magpe-fake news. Kayo ang fake news eh. Ito ang totoong nangyayari sa likod ng inyong rally. Oh. Oh. Ano? Pinagtatawanan na lang kayo kapag nagrarally kayo dyan. Kitang-kita naman mga idol, wala na po talagang may interest sa ginagawa po nilang rally. O, ayan o, diba mga lodi? Bago ako magbigay ng aking reaction patungkol dito mga tagapanood, no, backstory lang ako bago ako nagsimula mag-vlog din, gumawa ng reaction video ko. Na-inspired po ako dito kay Peps TV. Siya po talaga yung ginagaya ko. Isa sa mga inidolo ko pagdating sa reaction video at pagbablog. Kasi totoong tao po siya. Taga Davao din po, mga tagapanood. So yun nga, yun sa sinasabi ni PBBM, na kinakabahan nga daw po yung PDP laban sa kanyang senatorial slate. Tapos dagdagan pa, sinasabi niya na kapag bumibisita daw po siya doon sa mga lugar na pinupuntahan nila para mga kampanya, kita daw niya yung pagmamahal at pagtanggap sa kanila ng mga tao. Ito daw yung mga totoong tao at hindi mga keyboard warrior. Tinutukoy niya mga tagapanood. Sa totoo lang, siyempre, pumunta ka sa lugar na yun, malamang ang mapupuntahan mo talaga, totoong tao po talaga yung mga gumagalaw na tao. Ang tanong lang po kasi diyan, kung yung mga tao bang pinupuntahan nyo doon, kung kayo ba ang pinuntahan, kayo ba ang gusto? Hindi po ba? Kaya lang siyempre, kahit ako mga tagapanood, kung dadalaw sila rito sa lugar namin, siyempre pupunta rin ako para makinood kung ano man dadalhin nila, sino mga artista ang magpe-perform. Yun lang po nga abangan ko. At hindi yung kung ano yung sasabihin nila. Kasi paulit-ulit na lang din po naman yan mga tagapanood eh. Mas gugustuhin ko yung mga bagong uupo dyan na nasa PDP laban. Kasi alam ko po na meron silang gagawing maganda dito sa ating bansa. Kasi siyempre magagalit yung mga tao na nagupo sa kanila na binigyan namin kayo ng pagkakataon tapos hindi nyo pala gagawin ng maayos ang trabaho mo. Si Bato de la Rosa may napatunayan na po yan. Si Senator Bongo may napatunayan na po yan. Lalo na si Atty. Marcoleta. Alam ko pong maraming magagawang maganda yan dito sa ating bansa kapag nanalo po yung senator. Ganun din po si Pastor Kibloy. Mga tagapanood, naniniwala po ako sa lahat ng nasa PDP laban na meron po silang magagandang magagawa dito sa ating bansa. Kaya hindi po ako sang-ayon sa sinasabi ni PBBM na tanggap po sila at suportado sila ng mga tao. Well, magkakaalaman po yan pagdating sa mismong halala na. Tsaka malinaw po yan mga tagapanood. Kita naman sa video kung paano pagtawanan ng mga taong umatin dyan sila PBBM, lalo na yung pinagagawa po ni Andrew Idol ko po naman po sana si Andrew pero pagdating sa election talaga medyo tabla-tabla muna tayo pagdating sa politika. At malinaw po yun, sinabi Duma, 30 talagang sumusunod Duma, Duterte ang talagang sinisigaw po ng tao. Malakas po talaga ang Duterte, mga tagapanood. Kumpara nyo dun sa Cebu rally, yung sa PDP line-up po ni Tatay Duterte, ang layo po talaga. Ikukumpara po dito sa rally po ng Alyansa. Ulitin pa po natin. Klaro na po ba sa inyo mga tansong talangka na pilit pa rin po ninyong tinatago ang tunay na nangyayari sa mga rally na ginagawa po nitong PBBM ninyo? Yan talagang katotohanan. Tapos, isa pa sa nakakainis mga lodi, no? Nagsisinungaling po si PBBM at binabaliktad po niya ang sitwasyon. Eto po't pakinggan ninyo. Personal na ikinampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga pambato sa pagkasenador sa halalan 2025 sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero taliwas sa naging talumpati niya sa mga nakaraang campaign rally para sa bagong Pilipinas. Wala siyang diretsahang banat, bagamat may sinabi pa rin ang Pangulo sa kanyang katunggali sa politika. Oh, di ba? May sinabi pa rin po si PBBM.
kahit hindi nyo banggitin. Alam naman natin na ang pinakakinakatakutan yung kalaban na tumatakbong grupo ng isang senador, itong PDP laban ni Tatay Duterte. Pakinggan nyo po si PBBM dito. Kung ako ay tumatakbo bilang senador sa kabilang partido, ay palagay ko may nervyosin ako ng konti. Tapos sasabihin, pag pag ito yung mga kaharap ko, ito yung mga nakatapat sa akin na bilang kandidato ng Senado, ay mapapaisip po ako dahil masyadong mabibigat ito. Kayo ang natatakot, kayo ang kinakabahan at napapaisip. Dahil halos lahat ng pinupuntahan ninyo ang sinisigaw Duterte. Binabaliktad mo lang ang sitwasyon para magmukha kayong malakas sa social media. Pero ang totoo at batid na batid mo ito, yung pinagtatawanan na lang lahat ng mga pinopost mo sa iyong sariling Facebook page. Sangayon po ako dito sa sinabi ni Pips TV, mga tagapanood, na binabaliktad na lang ni PBBM yung katotohanan. Sinira niya rin yung sinabi niya na hindi siya magpaparinig o atake sa kabilang partido o sa kalaban nila sa politika. Pero anong ginawa niya? Nagparinig pa rin po siya, mga tagapanood. Sinabihan niya na kung siya ang tatakbong senator, tapos ito yung mga kasama niya daw yung makakabangga, ay matatakot po siya at kakabahan na. So paano naman matatakot yung PDP laban sa kanila? Alam naman na po nila yung karakas na mga yan. At alam na rin po ng mga taga-PDP laban, lalong-lalo na ng mga tao kung ano po ang karakas ni Bongbong Marcos. So paano pa siyang paniniwalaan? Paano pang iboboto yung mga kandidato niya? Ay kung siya mismo ay sirang-sira na sa mga tao. Hindi po ba, mga tagapanood? Kaya sa darating na eleksyon, maging matalino na lang po tayo sa pagpili at huwag na tayo magpabudol, mga tagapanood. Subukan natin yung bago. Subukan natin yung liderato na nakita naman natin kung paano tayo pinamunuan at kung paano nagkaroon ng magandang pagbabago ang Pilipinas. So yun lang po, mga tagapanood, na nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.